Ang sabi nila, kapag suspension, i-AV moto mo na yan. Dito sa EV Moto, tutulungan namin kayo kung paano pumili ng tamang shock para sa iyo. Meron tayong 4 na factors. Una, cost or presyo. Pasok ba siya sa budget? Pangalawa, looks. Yung itsura, bagay ba siya sa motor mo? Maganda ba yung kulay? Pangatlo, performance. Kaya bang sabayan ng shock yung abilidad ng rider? And panghuli, serviceability. Pwede ba itong ayusin balang araw na magtagas ang iyong shock? Ang nasa harapan natin ngayon ay ang 3 sa best-selling brands dito sa EV Moto. Nandiyan ang OKM Racing, sa mababang presyo, hindi yan magpapatalo. Racing Boy, kilala na at saka maporma. YSS International Brand. Kung ako ang tatanungin, alin kaya ang bibiling ko rito? Alamin natin, gamit ito. Una natin na isasalang itong YSS G-Series. Ano ang meron sa kanya? Meron siyang spring preload adjuster. Pinipihit natin ito para tumigas at lumambot yung spring. Depende sa pangangailangan ng rider. Meron din siyang nitrogen tank. Dito nilalagay sa screw sa ilalim yung nitrogen. Meron din siyang bleed screw. Ginagamit natin to kapag nagme-maintain tayo ng shock. Dito sinasalin yung langis. So, kaunting paalala, huwag niyong pipihitin yung screws na yon. Dito lang pwede. Ganito naman siya maglaro habang nakasalang dun sa ating shock tester. Ngayon na nakita nyo na kung paano maglaro ang YSS G-Series, we can say na pwede to sa kalye, pwede to sa long ride, paminsan-minsan pwede rin siya sa racetrack, pwede rin siya sa may angkas. Ang isunod naman natin itong Racing Boy VD Series na Premium Black and Gold Edition. Ang features niya, adjustable din yung tigas ng spring, meron siyang spring preload adjuster, meron din siyang compression adjuster wherein kaya niyang pigilan yung bilis ng bagsak. Meron siyang rebound adjuster na pinapabagal yung ahon. Gagamitin natin ulit itong shock tester para ipakita sa inyo kung paano siya ina-adjust, ano yung nagiging reaction ng shock bawat adjustment. So let's start with the damping ng rebound, yung nandito sa ilalim. Pag pinihit ko siya ng counterclockwise, yung rebound ay bumabagal. So, tingnan natin kung ano magiging response niya kapag sinarado ko ang rebound damping. Obviously, bumagal dahil doon sa pagsarado ng rebound. Ngayon naman, ilalagay ko siya dito sa pinakamabilis. Ito naman yung play niya kapag fully open ang rebound adjuster. Next, i-configure natin yung kanyang compression adjuster, yung nandito sa ibabaw. Ito yung adjustment kapag fully open. Mabilis ko siyang napipisa pababa. Ngayon, i-close natin. Ito ang laro kapag fully closed ang compression adjuster. Medyo hirap siya i-compress. Dahil fully adjustable siya, kailangan nating i-configure ito, depende sa weight ng rider, depende sa skill and ability ng rider, para masigurado na tama ang adjustment. Masasabi ko din na bagay itong shock na to para sa gusto ng mag-race track. Pwede rin siya sa kalye, pwede rin siya sa may angkas, pwede siya sa pang-araw-araw at pang-long ride. Finally, ang OKM Racing Shock features. Adjustable din yung spring, pwedeng tigasan, pwedeng lambutan. Depende sa pangangailangan. Kung meron kang angkas, kailangan mong i-adjust to. Meron din siyang rebound adjuster, meron siyang compression adjuster, meron din siyang nitrogen tank, meron siyang bleed screw para doon sa nitrogen. Tingnan natin kung paano siya maglaro out of
pagkatapos ng video na to, alin ang pipiliin ko at alin ang tama sa'yo. Depende yan sa budget mo. Lahat sila maporma, maganda tingnan. Lahat sila maganda rin ang performance. At higit sa lahat, serviceable pa. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa AV Moto, free tuning. Dito, alaga ang shock mo. Thank you for choosing AV Moto. Please follow us on Facebook and YouTube. Please comment and share this video. Don't forget to subscribe.